Nathan's POV. Andrea, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit mas bata pa siya sa'yo, mas maganda ka pa rin sa kanya. Tsaka mas bata kang tingnan kaysa sa kanya. Alam mo ba yon? Humaba ang nguso nito. Manang-mana ka sa anak natin. Magaling mambola. Napatawa siya. Sino namang may sabi sa'yong binubola kita? Tsaka Andrea, kung sa itsura lang ako tumitingin, di sana ang dami ko ng babae ngayon. Kaso di naman ako ganun eh. At kahit kumulubot pa ang balat mo, hindi ko pagsasawa ang mahalin ka, okay? Pagbibigay assurance niya rito. Tumingin ito sa kanya. Mas lalo tong gumaganda tuwing tinitingnan siya nito ng ganon, na waring sumasagat sa kaluluwa niya. Walang ibang babaeng nakapagpaparamdam sa kanya ng ganito. At wala ring ibang babaeng nakakapagpakaba sa kanya na kagaya ng ginagawang to sa kanya ni Andrea. Hindi niya naramdaman ng mga butterflies na parang lumilipad-lipad sa kanyang tiyan sa ibang babae. Tanging kay Andrea lang, at never tumibok ng ganito kabilis ang puso niya sa ibang babae. Pero kay Andrea, palaging ang bilis-bilis ng pintig doon. Parang gustong lumundag mula sa kinilalagyan nito tuwing kasama niya ang babaeng ito. Di rin niya naramdaman kahit na kailan sa ibang babae ang ganito kasi ang pakiramdam. Kay Andrea lang talaga. Hindi na ako maghahanap pa ng ibang babae. Sapat ka na. Pagbibigay assurance niya rito. Tsaka bakit ko naman dadagdagan ang sakit ng ulo ko? Isa pa nga lang hirap na ako eh. Pabiro pa niyang sabi dito. Kinurot siya nito sa tagiliran ng pinong-pino. Ang lakas ng tawa niya. Maya-maya ay nakaramdam siya ng pag-iinit naman ng katawan. Kinuha niya ang isang kamay nito at iginiya sa suot niya. Nagwawala na naman si Manoy. Nakangising sabi niya rito. Pinamulahan si Andrea ng pisngi. Bigla siyang pumesa sa harap nito. Ngunit bago pa niya masimula ng binabalak, narinig na nila si Nathaniel sa labas ng pinto. Tinatawag siya. Daddy! Napapakamot sa ulong tumayo siya. Patawa-tawa naman si Andrea habang nakatingin sa kanya. What is it, my prince? Tanong niya sa anak nang pagbuksan to ng pinto. Pwede po bang dito ako matulog sa inyo? Naglalambing pang tanong ng bata sa kanya. Nilingon niya si Andrea habang kanyang mukha'y waring gustong magreklamo sa asawa. Napangisi si Andrea. Of course naman, baby. Anytime pwede ka ditong tumabi sa amin, di ba, Daddy? Sagot ni Andrea. Napilitan na lamang tuloy siyang buhatin ng bata at dalhin sa kama. Ang saya-saya ni Nathaniel habang siya naman kakamot-kamot lamang sa ulo. Andrea's POV. Mommy, fake news yan. Pati ba naman kayo nagpapaniwala sa mga chismis? Sabi ni Andrea sa ina nung tawagan siya nito at kausapin tungkol sa larawan ni Nathan at Charlene na lumabas sa dyaryo. Pinake up lang yan ng mga reporter para umingay ang pangalan ni Charlene. May bago kasi siyang programang ilalabas. Paliwanag niya sa ina. Kaya totoo o hindi ang chismis, aba, ay dapat wag kang pakakampante. Anang mommy niya sa kanya. Hindi porket mahal ka ni Nathan, ay hindi mo naaalagaan pa ng gustong sarili mo. Paalala pa nito sa kanya. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Kailan mo na ba huling pinamper ang sarili mo? Mukha na ba akong losyang, ma? Tanong niyang muli na nakaramdam na insecurity sa katawan. Kaninang magising siya, napansin niya tumataba siya at medyo dry ang kanyang buhok. May kamahalan naman kasi ang magpapaparlor sa Ireland, kaya madalang siyang pumasok sa parlor doon. Nangunot ang noon nito. Siguro naman, magagawa mo na ngayon yung mga bagay na hindi mo nagagawa sa Ireland. Sa halip ay sagot nito sa tanong niya. Sinipat niya ang sarili. Di lang siguro niya masagot ng diretsong ina. Masyado siyang naging busy sa pag-aalaga kay Nathaniel at pagtatrabaho kaya't napabayaan na niya ang kanyang sarili. Anak, parte ng pag-aalaga sa pamilya, pag-aalaga ng iyong sarili. Payo nito sa kanya. Hindi ba ang sabi ko naman sa iyo, bago mo mahalin ang ibang tao, kailangan unahin mo munang mahalin ang iyong sarili? Huwag mong hahayaang maulit-muli ang mga nangyari sa inyong dalawa ni Nathan. Na hinayaan mong abusuhin ka niya kasi alam niya na mahal mo siya kaysa sa iyong sarili. Sabi nito sa kanya. Tumango siya sa ina. Alam niya tama naman ang sinabi nito.
Hindi dapat umiikot ang buhay niya sa kanyang mag-ama lamang. May sarili din siya mga pangarap na dapat niyang tupadin. Kailangan mahalin niya ang sarili niya para mag-overflow ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Sa kabilang banda, nag-enroll ako sa Pilates. Balita ni Andrea kay Nathan habang kumakain sila ng breakfast. Kahapon pa siya nag-inquire at nagtatanong-tanong tungkol sa Pilates at nagpa siya siyang mag-enroll. Nabobore na ako dito sa bahay nang walang ginagawa. Bakit di ka mag-enroll sa culinary school? Suggestion ni Nathan sa kanya. Naghibit balikat lamang siya. Ngunit, waring nasaktan siya sa sinabing iyon ng lalaki. Di naman siya magiging taga-silbi lamang nito. Gusto niya mag-enroll ng Pilates dahil gusto niyang bumalik ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Gusto sana niyang sabihin kay Nathan na hindi lang sa kusina at sa kama ang papel niya sa buhay nito. Ngunit, hindi na lang niya isinatinig ang nilalaman ng kanyang utak. Basta, mag-enroll ako sa Pilates, bariing sabi niya at umigop ng kape. Okay, if that's what you want. Sagot ni Nathan sa kanya. Tsaka nagmamadali ng tumayo. May meeting ako mamayang 7 p.m. Kaya dito ako magdi-dinner, okay? Sabi nitong humagkan lang sa noon niya. Tsaka nagmamadali ng lumabas ng bahay. Lahat napapansin niyang masyado itong nagiging busy sa trabaho at halos hindi na sila gaano nakakapag-usap. Unlike nung bago pa lang silang magkabalikan na halos ayaw na nga nitong lumabas ng bahay para lamang makasama siya. Sa bagay, sinabihan naman na siya nito na talagang magiging busy ito lately dahil sa malaking projects na palunan nito sa bidding, kaya wag na siya nitong masyadong paghanapan. Babawi na lamang daw ito sa kanya kapag hindi na gaanong hectic ang schedule nito. Anyway, every weekend naman ginugugol nitong oras para sa kanilang mag-ina, kaya masaya na siya doon. Medyo naging mapaghanap lang siguro talaga siya. Ewan ba niya kung bakit palagi niyang gustong nakita ang asawa niya nitong mga nakalipas na araw. At sa tuwing dito umuwi para mag-dinner, palaging kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Hindi naman siya ganito kasilosa before eh. Ewan ba niya kung bakit naging insecure siya? Siguro kailangan na talaga niyang humanap ng mapagkakabalahan para hindi kung ano-ano ang iniisip niya. Naligpit niya ang kanyang pinagkainan. Tsaka tinulungan ng mga maid sa paglilinis ng buong bahay. Pagkatapos makapaglinis, tinawagan niya si Nathan para sana alamin kung ano ang gusto nitong hapunan. Ngunit sekretary lamang nito ang sumagot sa kanya. Bahagya pang nangunot ang noon niya nang malamang bago ang sekretary nito. Kahapon ko lang nag-start magtrabaho sa asawa ko? Tanong niya sa babae. Diniin niya ang salitang asawa ko. Gusto sana niya ngayon pa lang. Alam na nitong taken na si Nathan at siyang asawa nito. Yes po, ma'am. Magalang na sagot ng babae. Bahagya siyang napaismid. Hindi niya gusto ang tono ng pananalita nito na para nakikipag-usap sa matanda. Di pa naman siya ganito katanda para ganito siya nito ituring. She is only 29 years old. Sa isang buwan pa naman siya magta-30 years old. Parang piniga ang puso niya nang ma-realize na magta-30 years old na nga pala siya. Pakiramdam niya napakatanda na ng edad niyang yon kumpara sa mga babaeng umaalikid sa kanyang asawa. Ilang taon ka na? Curious na tanong niya sa babae. 18 years old po, ma'am. Sagot nito sa kanya. Napanunok siya. Halos 12 taon ang tanda niya rito. Napakatanda niya kumpara sa babaeng to. Habang kanyang asawa lalong lumalakas ang appeal habang nagkakaedad. Hanggang matapos ang kanilang pag-uusap, tumatambol ang dibdib niya. Na-imagine niyang babae, nagpos ang kanyang asawa habang nakaupo sa swivel chair nito. Imagination lang niya iyon, pero parang tinutunaw na ang puso niya sa sobrang selos na nararamdaman. Naisipan niya, gumayak at puntahan sa Nathan sa opisina nito. Nai-imagine niyang babae hagpos ang kanyang asawa habang nakaupo sa swivel chair nito. Imagination lamang niya yun pero parang tinutunaw na ang puso niya sa sobrang selos na nararamdaman. Naisipan niyang gumayak at puntahan sa Nathan sa opisina nito. Ang maganda at batang-bata nitong sekretary ang humarap sa kanya. Pasimple niya itong pasasdahan ng tingin
mula ulo hanggang paa. Bakit naman ang dami-dami po pwede maging sekretary? Bakit kumuha pa si Nathan ng maganda at batang-batang sekretary nito? Sinadya ba yun ni Nathan? Naparanok siya na mapansin ang bilugan nitong balakang at ang malusog nitong katawan. Bagya siyang napatingin sa kanyang hinaharap. Obvious naman, mas tamang at mas malaki ang sa babae. Umayos siya ng upo. Napakuyom ang kanyang mga palad nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa nito at mapagtantong si Nathan ang kausap nito sa phone. Napahagat labi siya nang tumayo ito. Bit-bit ang mga papeles na iniutos marahil ni Nathan na bitbitin ito sa loob ng conference room. Hindi man lang siya saglit na hinarap ng asawa. Nagmamaktol ang kalooban na naghihintay na lang siya sa loob ng private office ng asawa. Kahit papaano na ibsan ng selos nararamdaman niya nang matiyak na nakadisplay pa rin naman sa ibabaw ng mesa ni Nathan ang larawan nilang magkasama, pati na rin larawan nilang tatlo ni Nathaniel. Inayos sa taligpit niya ang mesa nito, tsaka palihim na bilotlat ang planner nito. Larawan niya ni Miss Charlene kasama ng kanyang asawa. Bakit nakasipit iyon sa planner nito? Masama ang loob, binalik niya ang malit na planner kung saan to nakalagay. Tsaka bumalik ng mahabang sofa habang sari-sari yung tumatakbo sa isipan niya. Bahagya siyang napalingon sa malaking salamin na nakasabit sa wall. Mula doon, pinagmasdan niya ang itsura niya. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit mas maganda pa rin siya kaysa kay Charlene at sa sekretary nito. Yun nga lang, mas malaki ang kabataan ng mga to kaysa sa kanya. Bakit pa hindi ko maiwasang ikumparang sarili ko sa mga babaeng yon? Kailan pa ako naging ganito ka-insecure? Napaigdad pa siya nang bubukas ang pinto ng opisina ni Nathan at iliwanan ng sexing sekretary nito kasama si Miss Charlene. Napakurap-kurap siya pagkakita kay Miss Charlene. Ano ang ginagawa ng babaeng ito dito? Regular ba itong bumibisita sa kanyang asawa nang hindi niya nalalaman? Para nagkagulatan pa silang dalawa nung makita rin siya nito. Mas lalo pa siyang kinutuban. Bakit ito kinagulat na makita siya? May ginawa bang milagro si Nathan at si Miss Charlene? Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya. Do you always monitor Nathan? Pabirong tanong ni Charlene sa kanya. Ngunit, gusto nitong sabihin sa kanya talatang insecure na insecure siya. Pilit nang umiti si Andrea. Hindi naman, naisipan ko lang pasalon siya ngayon para sana tanungin kung gusto niya mag-dinner na lang kami sa labas. Minsan din mainam na mag-surprise visit. Pahayag niya rito. Nahuli niyang nag-angat ito ng isang kilay, tsaka gumuhit ang pilyang ngiti sa mga labi nito. Well, hindi na ako magtatagal. Papaalala mo na lang kay Nathan yung dinner namin bukas. Total naman nakapag-usap na kami between meetings. Sabi nito sa sekretarya, tsaka muling bumaling sa kanya. I'll go ahead, Andrea. Akmang tataligod na nang may maalalang sabihin sa kanya. By the way, are you pregnant? Parang malaki ang tinaba mo ngayon. Nakangising sabi nito, tsaka tumalikod na nakangisi. Pinamulahan siya ng mukha. Kulang na nga lang sabihin nitong mag-gym siya dahil nalaba siya. Sa bagay, ang sexy nga naman ni Charlene kumpara sa katawan niya. Kailangan na talaga niyang mag-enroll sa Pilates class. Anong oras ba matatapos ang meeting ng boss mo? Tanong ng sekretary nito. Nasabi mo na bang hinihintay ko siya? Pasensya na po, medyo busy lang po siya sa Japanese investors niya. Pero nasabi kong hinihintay niyo po siya. Hindi ko na siguro siya mahihintay. Pakisabi na lang, tawagan ako after the meeting niya, okay? Ani ang lumabas na ng opisina ng asawa. Sa gym kaagad siya dumiretso pagkagaling niya sa opisina nito. Isang gwapong-gwapong instructor ang nag-entertain sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Nag-enroll kaagad siya sa Pilates class nito. Bukas na bukas magsa-start na siya. Excited siya. Gusto talaga niyang mapaganda na ito ng husto. Pumunta rin siya sa parlor at nagpaayos ng kulay ng buhok. Pababawasan niya ang kanyang hanggang balikat na buhok. Ayan, modern look. Bumata ka sa hairstyle mo ngayon. Anitong inaayos ang buhok niya. Shaggy bob with curtain bangs daw ang tawag sa hairstyle niya. Kinulayan ito ng dark brown at may highlights na light brown. In fairness, bumata nga siya sa bagong ayos niya. Pagkatapos magpa-parlor,
Namili rin siya ng mga bagong kasuotan niya. Medyo revealing pa yung ibang dress na binili niya. May pagka-conservative siya before, ngunit it's time na maging daring siya. Tama ang mommy niya. Ayaw niyang maging sobrang komportable to the point na nagmumukha na nga siyang losyang. Kailangan ko kasing asikasuhin mabuti yung mga investors ko. And by the way, hindi ko nasabi sa yung hindi ako magdi-dinner ngayon? Nangapangakuan ko kasi yung mga investors sa labas kami magdi-dinner ngayon. I want to show them around. Paliwanag pa nito sa kanya. I hope you don't mind. No worries, I understand. Pagkakaila niya, pagamat nagtatampo siya sa hinarap nito si Charlene. Kanina pero hindi mo lang siya nito nagawa na silipin. Pero kinimkim na lamang niya ang nararamdaman. Ayaw na niyang masyado lang siyang maging matampuhin nitong mga nakarang araw. Kahit wala naman siyang dapat ay pag-aalala. Bakit nga ba niya pinaiiral na maghari ang insecurity sa isipan niya? Sinukat niya ang mga damit na pinamili, tsaka pinagmasta ng sarili sa salamin. Pakiramdam niya ibang taong tinitingnan niya. Habang pinagmamasta ng kabuuan sa harapan ng malaking salamin, masaya siyang mapagtanto, sexy pa rin naman siya. Medyo tumaba lang siya ng kaunti kesa dati, pero nasa tamang lugar naman ang mga extra fats niya. Siguro after ilang sessions ng Pilates, babalik na rin ang dating timbang niya. Nathan's POV. Natutulog na si Andrea nang dumating si Nathan, kung kaya't di niya napansin ang bagong hairstyle nito. Humagkan lamang siya sa noon nito. Hindi niya na ito ginising pa. Dumiretso siya ng banyo at nag-shower. May mga problemang kinakaharap ngayon ng kanyang kumpanya, kung kaya't doble ang pagtatrabahong ginagawa niya. Nagigilty na siya na naharap ni Andrea kanina dahil masyado siyang abala sa kanyang investors. But he is very sure na intindihan naman ito ang lahat. Kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang negosyo niya. Di gaya noon na baliwala lang kung kumita man ang kumpanya niya o hindi dahil kakarampot lang yun kumpara sa kinikita ng mga illegal businesses niya. Ngunit ngayong pinasarahan na niya ang lahat ng mga illegal activities niya, di niya na pwedeng pabayaan ang kanyang kumpanya. Especially ngayong nag-pull out na investments ang ilan sa kanyang mga kasosyo, kagaya ng mga magulang na Jackie. Medyo nahihirapan siya mag-adjust ngayon, lalo pa't pressure siyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mag-ina. Kaya hanggat maaari sinasarili na lamang niya ang mga suliraning kinakaharap niya ngayon sa kumpanya. Yung mga savings at properties na natamo niya. Sa lahat ng illegal businesses na kinita niya, dinonate niya na sa lahat ng mga charitable institution. Ang iba, sa ipinamigay niya ang mga pangangailangan ng mga ito. Sa kanyang mga piling tauhan na magbagong buhay kasama niya. Sakaling kinakapos sila para hindi na makaisip pang bumalik ang mga ito sa dating gawi. Sa ganitong paraan kahit papaano, makakabawi siya sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya. Di madaling magbagong buhay, lalo pat maraming taong umaasa sa kanya. Ngunit naniniwala siya, makakayanan niya ang lahat.